Sir, paki-explain nyo nga po muna sa amin kung ano po yung nangyari doon sa proceedings. Ah, so far, isa lang ang hindi nakatanggap ng subpoena, si Virgilio Villar, yung kapatid ni former Senator Manny Villar. Pero represented siya by Fortune Law Office, so kinuha na rin yung copy niya. So ngayon, lahat na represented. Okay. Isa lang po nagsubmit ng counter affidavit, si Gart Castañeda. Ang iba, hindi nagsubmit ng counter affidavit kasi nung ma-serve namin yung subpoena noong February 27, I think it was a Friday, by March 2, nakatanggap kami ng omnibus motion from the Picasso Boycottan Law Office, also representing them. Pero yung motion is only for Cynthia Javares. Hiningi na lang masuspend yung aming PI, preliminary investigation, ma-recall yung subpoena, ibalik sa SEC yung kaso. So, at the same time, may mga depensa ni Cynthia Javares. So, we studied the motion and I said, if that is your motion, we will treat that as a motion to dismiss. And considering it is a motion to dismiss, that will serve as your counter affidavit. So hindi na kayo magfa-file. Eh biglang nagsabi magfa-file daw sila. Eh yun naman pala. So they asked for 15 days. Ang tama ng 15 days I think is Holy Monday or Holy Tuesday. Sabi ko sigurado ba kayo dyan? Sa kapal ng baka hingi kayo uli ng extension. So pinagbigyan ko na lang kasi Holy Week na, and after that convention ng mga fiscal. So sabi ko sige, April 20, we gave them time, enough time to prepare. Kasi makapal-kapal yung annexes para mapag-aralan din nila ng gusto. Hindi lang po isang kaso I think there are apat yata yung kaso. It's very technical. Pero sir, ano po yung reasoning na ina-explain po nung camp ni Javares na bakit gusto niya po na ipa-dismiss or wag ituloy yung PI? Kasi daw, hindi daw nakapag-conduct ng, hindi nagkaroon ng finding of probable cause yung SEC. Required yan under 53.1, section 53.1 ng Securities Regulations Code. And it was explained in the Baviera versus Paglinawan case na hindi ka pwede mag-file ng kaso sa DOJ, kaso pertaining to Securities Regulations Code, na hindi ka dumaan sa SEC. Kasi sa Baviera case, ang nag-file, private na tao. Dinismiss ng DOJ. Eh, sabi ko, ang nag-file dito, SEC mismo eh. Sabi nila, walang finding of probable cause yung SEC. But I said, under the 2023 ruling ng Tenko versus People, wala namang specific format na nire-require ang batas. So sabi ko, yung filing ng complaint is in itself a finding of probable cause. So sir, itong omnibus, in-adapt din or Initially, in-adapt ng iba iba. pang respondent? Nung sinabi ko, including ng mga Villars? Oo. Ito na yung lawyer na nila ni Javares, lawyer din ng lahat ng mga Villars. In-adapt ng lahat, so nung sinabi ko, this will be treated as a motion to, as your counter affidavit, hindi naman daw, magpa-file daw sila ng counter affidavit nila. So pagbibigyan naman namin sila. Ngayon nagaging na sila mag-file ng counter I will still consider yung argument sila sa omnibus motion po. Kasi may mga depensa ni-raise doon si Cynthia Javares eh. Tinuturo ang kanilang external auditor, yung punong bayan ni Narolio. So it's a defense. Valid or not, it is a defense. So I will still consider yung mga arguments sila doon. In fairness to everybody. Hindi ko pwedeng ibasura yun. I have to consider that. Baka nga erase nila uli sa kanilang counter affidavit yun. Ang nasabi ko lang kasi, procedurally, under the old rules and new rules ng PI, preliminary investigation, that is considered your counter affidavit. Eh ngayon, gusto nila ngayon siguro exhaustive the counter affidavit. And we just have to be fair with each other. Sabi ko, sige, pagbigyan ko kayo. So sir, yung motion to suspend is essentially parang dismiss kasi tuloy-tuloy na. Yun ang sinabi ko kasi motion to suspend, motion na ibalik yung kaso sa SEC, motion na may prejudicial question, parang it's almost a motion to dismiss na wag namin ituloy. So sabi ko, I will treat that as a motion to dismiss. I will treat that as your counter affidavit.
ayaw naman nila. Gusto nila mag-file talaga ng exhaustive na counter So affidavit. essentially, sir, yun nga parang denied yung motion to suspend kasi we are proceeding. I will not say, sir, I will not use the word denied, but I said, I will treat that as your counter affidavit kasi may mga depensa. So ngayon, humingi sila na extension para pagsabit sila ng extensive nila na counter affidavit. So can you elaborate yung dun sa sinabi nyo na for the respondents, yung specific directive nyo for the respondents to appear before your panel and not before any other panel? Yes, Bakit? I'm requesting them to come here. Manumpa sila sa amin. Ayoko manumpa sila sa notary public. Ayoko manumpa sila sa ibang fiskal. Kasi minsan, magbe-verify kami, tunay ba to o hindi. Malapit lang naman ang opisina namin. Pumunta na lang sila dito para hindi na kami magduda pa kung kanino sila nanumpa. Siguro, that's fair enough. Wag lang siguro kung nasa ibang bansa, ibang usapan na yun. Pero hindi nagpaalam ba, sir? And you've responded na they're going abroad? Wala namang Si ano lang yung kanina, yung nag-file si Guard, baka daw kasi misleading. mag-approach siya. Kaya gusto niya lang mag-file ng counter affidavit. Kahit yung mas maaga, sir, kasi parang may ginagawa yung ibang mga Minsan, sir, senators earlier umaga than the pumupunta. scheduled fee. Hindi rin papayag kayo. I'd rather not. Kasi baka ayokong tumanggap ng counter affidavit na wala yung SEC, baka sabihin may tinanggap kaming iba pa. Mahirap na po kung pwede kaharap na lang lahat. Si Commissioner Quevedo ng SEC, pumunta lang ahead, I think last Wednesday, kasi hindi daw siya pwede today. So nanumpa lang siya uli sa amin. Kaya yung kanina hindi na siya kasama sa nanumpa. Thank you, sir. Sir, allowed naman kami sa PIN 20. Sir, sana sa 20. Allow nyo uli kami, sir. Sir, sana sa 20 pag nanunumpa na rin sila. Punta kayo. Punta kayo. Manguna Yes, naman. sir. Ako na nagsasabi, punta So kayo. sabihin namin sa mga guard, Kasi sir, pinipigil lang kami ng mga authorized guard. Tapos ayusin nila sir yung sound system. Mic na lang, sir. Hindi tama yun, sir, na dapat yung actual date nung schedule